Amen. Thank you po sa privilege. Thank you po, Pastor. Thank you po sa simbahan. Tayo po itumayo lahat and let's open our Bibles in the book of John chapter number 20. I hope you're ready to listen to God's Word. Amen. John chapter number 20 and let's read verses number 19 down to verse number 26. John chapter 20, verses 19 to 26. Now, pag sinabi po kasing revival, it means to give life again. Kailangan laging may buhay. Pagka-revive, may buhay. And revival is a daily mission or a daily commitment dapat ng Kristiyano. Amen? Hindi lang po yan nangyayari tuwing NBYC. Hindi lang po yan nangyayari tuwing may conference. Revival must happen daily in our life. Amen? So it's either you retain it, manatili yung buhay sa'yo, or you regain it pag nawala sa'yo. Amen? At ang Diyos ang nagbibigay ng revival. You cannot revive yourself, naghihingalo ka nga eh. So kaya nga pagkakailangan natin ng revival, we always get life from God. At saan ang gagaling ang buhay natin? From the Word of God. Amen? So kaya po, ngayong umaga, we will talk about the Word of God. John chapter number 20, and verse number 19 to 26. And we'll read this responsibly. I'll read verse 1, you read verse, or 19, you read verse 20, until we reach verse number 26. Verse 19, then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst and said unto them, Peace be unto you. He showed unto them his hands and his side. Then were the disciples glad when they saw the Lord. Then said Jesus to them again, Peace be unto you. As my Father hath sent me, even so send I you. And said unto them, Receive ye the Holy Ghost. Whosoever sins ye remit, they are remitted unto them. And whosoever sins ye retain, they are retained. Was not with them when Jesus came. The other disciples therefore said unto him, We have seen the Lord. But he said unto them, Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. And Thomas with them. Then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, Peace be unto you. Now, ito pong plot ng storya pong ito. Jesus Christ died, and after 3 days, He was risen again. Amen? Salamat ang ating tagapagligtas ay buhay. Buhay siya sa ating puso. At can you imagine, nung una siyang nabuhay, the very first Sunday na siya'y muling nabuhay, kumbaga bagong-bago po yun, kamamatay lang ng Panginoon, hindi alam ng mga, diba, after 3 years na nakasama nila ang Panginoon sa ministry, tapos biglang yung leader nila, yung nagsasama sa kanila araw-araw para mag-minister, namatay. Tapos ang Panginoon nagpakita after 3 days, pero natagpuan sila ng Panginoon in a room or in a place, and they were sila'y may takot, they are in fear. At dahil sa kanilang takot, sabi doon, if you notice, sabi niya sa verse number 19, and again, in verse 26, sabi niya, being the first day of the week when the doors were shut. And then on verse number 26, another 7 days, the next Sunday, sabi doon, then came Jesus, the doors being shut. Let me talk to you this morning, don't shut the door. Don't shut the door. Tayo po yung manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa inyong salita. Thank you, O God, for the privilege to serve you. Thank you, O God, for this church and our churches na patuloy, Panginoon, na naipapangaral ang inyong salita. Kami hinahamon maglingkod po sa inyo. Even though we fail, even though we sin, and we have been unfaithful at times. Pero maraming salamat, Panginoon. Kayo po itapat. Always giving us a chance to serve and to continue serving you. Panginoon, tulungan niyo po kami
na ang aming mga puso ay manatili na bukas sa pangungusap at pagpangangaral ng inyong salita so that we will be able to serve you. We will be able to follow you. Kung ano man po ang kalooban niyo po sa aming buhay. Panginoon, kung meron sa aming kalagitnaan na nangangailangan higit na inyong salita, help us, Lord, to realize and feel your presence this morning, O God. I ask for your help. Please forgive me of my sins. Have mercy on me. Extend your power, Panginoon, through the preaching of your word. I pray for the hearts of these young people, O God. Kami po'y uuwi na mayroon pong taglay na hamon galing sa inyong salita. A decision that we will keep on opening our heart para tanggapin ang pangungusap niyo sa amin so we can stay revived kahit pagbalik namin sa kanya-kanyang simbahan. Hide me behind your presence, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Now, let me talk to you this morning about don't shut the door. Ang isang nakasaradong pinto, a shut door, is not just closed. Doon sa panahon nila, hindi lang po yan nakasara, kundi yun po ay nakalak. Meron silang inilalagay minsan na pako o kahoy, o minsan po ay meron pong harang para hindi siya mabuksan. So yan ay ginagawa nila para po hindi makapasok yung mga nasa labas. Pero tandaan nyo po mga kapatid, habang sila ay nagsasara ng kanilang pintuan para hindi sila mapasok ng mga nandoon sa labas, at the same time, a shut door is not only their protection, iniisip nila ito'y protection, but it becomes their limitation. Naunawaan niyo po, ang isang saradong pintuan ay hindi lamang po ito ay isang protection para sa mga nandun sa loob, para hindi sila mapasok. Ang saradong pintuan, ito po ay nagiging limitasyon para yung mga nasa loob ay hindi makalabas. Naunawaan niyo po? Kaya nga po, ang ating mga puso ay ikinumpara na mayroong pintuan. O ang ating puso ay pilit na pinapasok ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. He gives us the Word of God. He works in our life. Nagtatrabaho siya sa pamamagitan ng ministeryo ng simbahan, sa pangangaral ng ating man of God, sa pangangaral ng salita ng Diyos. Whenever you pray, you read your Bible, ay ang Panginoon pilit na pumapasok sa ating buhay para kumilos sa atin pong mga buhay. Amen? Kaya nga po ang challenge sa atin mga kapatid, do not shut the door. Amen? Do not shut the door. Revival do not happen in our life basta-basta. Ito po'y nangyayari pag pinayagan natin ang Panginoon na magtrabaho sa ating pong buhay at bigyan niya ng buhay at sigla ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya marami po, nung Monday pa, ay parang wala pang nangyayari sa'yo because you kept the door shut. Kaya nung last month pa, ay parang tinatamad ka sa gawain ng Panginoon. You kept the door of your heart shut. Kaya isang taong ka ng backslider, wala sa ministry, you kept the door shut. Hey, let me encourage you this morning, don't shut the door! Buksan natin ang ating puso sa pangungusap ng ating Panginoon. Now, isang dahilan kaya nila isinara ang pinto, natatakot sila. Sabi doon, they were in fear of the Jews. Alam nyo ba kaya maraming mga young people ang hindi ka nagbubukas ng iyong puso dahil may takot ka? Natatakot ka kung ano mangyayari pag binuksan mo ang pinto. Natatakot ka na baka pag binuksan mo ang Panginoon, ang pinto sa Panginoon, you have fear of rejection. Baka ma-reject ka na ng mga kaibigan mo. Baka i-reject ka na ng boyfriend o girlfriend mo. Baka i-reject ka ng pamilya mo. Baka i-reject ka ng mga kaibigan mo. You have fear of rejection. Now, tandaan natin, hindi naman tayo taga dito sa mundo. Kaya walang problema kung hindi nila tayo gustuhin. Sabi ng Bible, tayo'y mamamayan ng langit. Don't mind if people will reject you. Ang mahalaga, tinanggap ka ng Panginoon. Amen? Kaya marami natatakot at na-intimidate. Ayaw nila magbukas kasi sabi nga baka pag binuksan ko ito mangyari. Don't fear rejection.
Jesus Christ was rejected, pero siya po ay nagpatuloy sa kanyang mission. Amen? You have fear of rejection. Pangalawa, you have fear of responsibility. Natatakot ka na baka pag binuksan mo and you surrendered o kaya nag-welcome ka ng pagkilos ng Diyos, baka kailangang i-require ka na umattend ng church, magkaroon ng ministry. Natatakot ka na baka yung iyong mga mali o ikaw ay ilagay sa ministry at yung mga mali mo at huhusgahan ka ng mga tao. You are afraid. Ano sabi ng Bible, Matthew 4:19? Follow me and I will make you fishers of men. Huwag kang mag-alala. Pag sumunod ka sa Panginoon, hindi ikaw ang gagawa sa sarili mo. God will make you fishers of men. Kaya kahit hindi ka marunong magsalita, kung ikaw ay magbubukas ng pinto, kaya kang turuan ng Panginoon magsalita. Kung ikaw ay mahiyain, huwag kang mag-alala, kaya ng Diyos na bigyan ka ng lakas ng loob, ng kapal ng muka para magsalita. Kung hindi ka marunong kumanta, kapag buksan mo ang iyong pinto, tatandaan niyo po, kaya kang bigyan ng kakayanan ng Panginoon para makaawit para sa Kanya. Don't shut the door! Huwag mo isara ang pinto. Buksan mo lang, hayaan mo ang Diyos kumilos sa buhay mo. You have fear of rejection. You have fear of responsibility. And you fear being robbed by God. Alam nyo, kaya may mga iba ayaw mo mag-surrender. Kasi iniisip mo, baka pag nag-surrender ka, hindi mo na mararanasan ang sarap. Hindi mo na mararanasan ang ilang mga experience sa buhay. Hindi mo na mararanasan humawak ng pera. Hindi mo na mararanasan magkaroon ng girlfriend, magkaroon ng boyfriend. Hindi mo na mararanasan na maglaro ng cellphone. Hindi mo na mararanasan yung naggagala ka kasama ng barkada. Hey, you have fear of robbery. Alam niyo po, kung ang tingin niyo po ang Diyos ang magnanakaw, hindi siya magnanakaw. Ang magnanakaw ay ang dyablo. John chapter 10, verse number 10, sabi ng Bible, the thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. But I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Akala mo lang na ikaw ninanakawan ng Diyos, pero ang totoo, inihahanda ka niya para maranasan mo ang masaganang buhay. Ay, huwag mo isipin na pagka ikaw ay kumikilos ang Diyos sa iyo, minsan tinatawag ka na niya. Huwag mo isipin na ninanakawan ka ng Diyos ng kasiyahan. Nakakala mo hindi ka na magiging masaya sa buhay. Tanungin niyo mga pastor niyo kung hindi sila masaya sa buhay nila. Minsan ding natakot, minsan din nag-alangan, minsan rin nakasara ang pintuan, pero binuksan ang pinto, they are now enjoying serving the Lord. Kaya tandaan niyo po mga young people, huwag mong sasarado ang puso mo. Don't fear that God will rob you of your life. Ang gamo-gamo, akala niya nung sinabihan siya nung nanay niya, di ba? Huwag kang pumunta doon sa apoy. Akala niya, ninanakawan siya ng nanay niya ng pagkakataong mag-enjoy. Pero hindi niya alam, yun pala ay proteksyon niya. Amen? Bakit po? Kasi ayaw ng Panginoon na maranasan mo na in the end ay pagsisisihan mo ang maling desisyon. That's why ang totoong magnanakaw ang dyablo. Ang taktika niya ay sa pandaraya. Don't shut the door because of your fear. Tanggalin mo ang fear. Sabi ng Bible, perfect love casteth out fear. Pag ikaw ay may pag-ibig sa Diyos, mahal mo rin ang gawain ng Diyos, mahal mo ang minamahal ng Diyos, tatanggalin niya lahat ng takot mo, buksan mo lang ang pinto ng puso mo. Now, I will give you 3 simple things. Ngayong umaga, 3 simpleng bagay, hahamunin kita, buksan ang pinto mo ngayong umaga. Number 1, balikan natin, John chapter 20. John chapter 20, verse number 19. Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst and said unto them, peace be unto you. The other verse 26, sabi niya, and after 8 days again, his disciples were within, and Thomas with them. Then came Jesus, the doors being shut, and again, and stood in the midst, and said, peace be unto you. Then a chapter later, chapter 21,
Verse number 3, si Simon Peter, sabi doon, said unto them, sa ibang mga disciples, I go a fishing. They say unto him, we also go with thee. They went forth and entered into ship, and that night they caught nothing. Verse number 4, but when the morning was come, Jesus stood on the shore, but the disciples knew not that it was Jesus. Number 1 point, God can still pursue you even if you shut the door. Kaya ka pa ring puntahan. Kaya ka pa ring kausapin. Kaya pa rin niyang pasukin ang iyong puso kahit isara mo ang pinto ng puso mo. Amen? Tandaan niyo po, kapatid, alam mo ba, hindi mo kayang takbuhan at hindi mo kayang pigilan ang pangungusap at ang plano ng Diyos sa buhay mo. Alam mo, papahirapan mo lang ang sarili mo habang nilalabanan mo ang Diyos, habang umaalis ka sa kalooban ng Diyos, habang pinipilit mong paniwalain ang sarili mo, wala kang panawagan, habang sinasabi mo, okay lang ako, habang nararamdaman mo yan, pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Because even if you shut the door, kahit nakasara ang pinto, kayang pumasok ng Diyos sa puso mo. Kaya niyang kausapin ang puso, ang isip, ang buong pagkatao mo. Wala kang magagawa dito. No matter how hard you try to avoid God, you will always encounter Him in your life. Hindi mo kayang takbuhan ng Diyos. Papahirapan mo lang ang sarili mo. Psalms 139, verse number 7 to 10. Psalm 139, 7 to 10, sabi ng Bible, sabi ni David, whither shall I go from thy spirit? Or whither shall I flee from thy presence? Saan ako pupunta? Saan ako tatakas mula sa iyo at sa presensya mo? If I ascend up into heaven, thou art there. If I make my bed in hell, thou art there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, kahit lumangoy ka sa dagat, magpakalunod-lunod ka doon. Even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me. Mga kapatid, hindi ka pwedeng makatakas, walang lugar na kaya kang itago para makatakas sa panawagan at sa pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Kaya tinutulungan ka ng Panginoon ngayon. Dinala ka niya sa NBYC. He wants to help you to decide. Open the door of your heart. Buksan mo yung puso mo. Wala ka tatakbuhan sa Diyos. Si Jonah, sinubukan niyang tumakbo. Bumaba pa siya doon sa pinakailalim ng barko. Ganyan talaga pag nagtatago. Nasa ilalim, nasa likod, pasabay-sabay lang, patingin-tingin lang habang may nagpo-forward, patingin-tingin lang. Akala mo kaya mong takasan ng Panginoon? Hindi mo siya kayang matakasan! Remember the testimony of our pastor. May mga 3 gabi, hindi siya makatulog. Buti na lang, ang Panginoon ay mabait sa ating pastor. Binuksan ng ating pastor ang kanyang puso. You cannot hide against God. Meron akong kilala, kaibigan, na siya umalis sa gawain ng Panginoon. Sabi niya, pinilit niya magpakasarap ng buhay. Pero habang nakikipag-usap siya doon sa kanyang mga kaibigan, nararamdaman niya, dapat witnessan ko to. Yung umiinom sila. Hindi siya makatakas, may conviction ng Panginoon sa iba ko. Papunta ako sa langit to, mga kaibigan ko, papunta sa impyerno. Pero yun, nararamdaman niya na save siya, kailangan niyang maglingkod pa rin sa Panginoon na mag-share ng gospel. Hindi mo matatakasan ng Diyos. I remember the testimony ni Sir Pops. Nung tinawag siya ng Panginoon, Sir, di ba doon po sa likod? Doon, sa pinakalikod, nandun marami nagtatago. Nandun, marami nagtatago. Ordinary Wednesday night. Pero hindi nakapagtago si Sir Pop sa palawagan ng Panginoon. Nagsuko ng buhay, binuksan ang pinto ng kanyang puso. Kahit gaano mo isara ang puso mo, ang Diyos ay gagawa ng paraan para maramdaman mo na tinawag ka at may gusto siyang gawin mo sa buhay mo. Hindi ka kaya iligtas ng boyfriend mo, girlfriend mo, sasabihin niya sa'yo, hindi, okay lang yan, Hindi ka niya kaya ligtas. Baka mapahamak pa kayo
kayong dalawa. Tandaan nyo po, buksan mo lang ang pinto mo. Let God work in your life. Ecclesiastes chapter 3, verse number 14. Ecclesiastes chapter 3, verse number 14. Look up your Bible. Ecclesiastes 3:14, sabi niya, Bible says, and I know. Are you there? Sabi niya, alam ko, whatsoever God doeth, it shall be forever. Hindi mo kayang baguhin. Hindi mo kayang pahintuin. Hindi mo kayang baliktarin. Sabi niya, pag ang Diyos ang gumawa, habang buhay siyang gagawa, nothing can be put to it, nor anything taken from it. And God doeth it, that man should fear before Him. Walang kaya lumaban sa Diyos. Sabi niya, papahirapan mo lang ang sarili mo. Tatakasan mo lang ng tatakasan ng Diyos. Si Jonah, nagpadala ng wind and rain ang Panginoon. Nagpadala ang Panginoon ng bagyo. Yung mga tao na kasama niya, they have to throw their things. Napahamak pa yung mga kasama niya. And binlame nila si Jonah. Kasi sa kanya pumatak yung pagsisi. Nung naghanap sila, sino ang may dahilan nito? Ni-reveal ng Panginoon, yan tumata ka sa panawagan. Bakit ba tayo na-aksidente dito? Bakit ba tayo gabing-gabi na? Ito, hindi tayo makaalis dito. Sino ba kasi ang tinatawag ng Panginoon dito? Sabi ng pamilya mo, kahit anong pagsusumikap natin, parang walang nangyayari. Kasi merong Jonah. Merong tinatawag. Meron pong tao na gusto ng Panginoon gamitin. Kaya lang, sinasarado ang pinto. Sabi niya, siya daw ang magtatrabaho. Siya daw ang bubuhay sa pamilya. Hanggang ngayon, naghihirap pa rin. Bakit po? Kasi hindi mo binubuksan at hindi mo tinatanggap ang pangungusap ng Panginoon. Open the door. Open the door. Secondly, mabilis lang po ito. Pero pag hindi mo binuksan, tatagal to. No, mabilis lang po ito. Second, actually, kahit tapos na ako, pag di mo binuksan, tatagal yan sa puso mo. Hindi mo kayang takasan yan. Secondly, mga kapatid, balikan natin. John chapter number 20. 21. Nung sila ay galing sa pagsara ng kanilang pinto, hindi pa rin sila nakinig sa Panginoon eh. Pero tingnan sa verse number 3, John chapter 21, verse number 3. Dahil sarado pa rin ang kanilang puso, yes, binuksan na nila ang pinto, lumabas na sila, pero hindi pa rin nila naramdaman at tinanggap ang direksyon ng Panginoon sa kanila. Verse number 3, sabi diyan, Simon Peter saith unto them, I go a-fishing. Sabi niya, mangingisda na lang ako. They say unto him, oh, we also go with thee. Sige, sasama na rin ako, parang yung skit kagabi. Sige, mag-backslide na rin ako, kasama mo. Nakita niyo po yung nangyari sa kanila because they kept the door shut, ang kanilang puso ay sarado. Ang plano nila ay hindi na maayos mula nung sila ay binisita ng Panginoon. Meron silang plano pero palayo na sa Panginoon. Now, number 2, God's plan is better. Don't shut the door. Amen? Ang plano ng Diyos sa buhay mo ay mas maganda. Huwag mong isara ang puso mo. May plano ka mag-college, may plano ka magtrabaho, may plano ka mag-high school kung saan, may plano ka sa buhay mo for your career or for everything in your life. Tandaan nyo po, yan ay plano pa lang. Pero tandaan nyo po, kung meron mang may mas magandang plano sa ating buhay, yan ang plano ng ating Panginoon. Ang kanyang isip ay hindi mo isip. Ang kanyang pamamaraan, hindi mo pamamaraan. Mas mataas ang isip ng Diyos, mas mataas ang pamamaraan ng Diyos kaysa sa pamamaraan mo. Hindi ka sasunod sa Panginoon, hindi ka tutugon at magbubukas ng puso mo. Tingnan mo, pagbalik mo, ano bang plano mo? Balik ka sa barkada? God's plan is better. Gusto kanyang gamitin para maglingkod sa kanya, babalik ka sa barkada. Di ba sabi ng Bible, para kang asong bumalik sa iyong suka. Binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon, mabago ang buhay mo.
Binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon, tumanggap sa Kanya mula pa nung Martes, at nagmamatigas ka, dahil sabi mo, hindi naman nila malalaman na hindi pa ako tumatanggap. Saan ka babalik? Hindi, settled na ang isip ko, dito ako papasok. Ang plano ng Diyos ay mas maganda kaysa sa plano mo. Tandaan mo yan, kapatid. Kung bubuksan mo lang ang puso, meron siyang 3 plano o pangako sa iyo. Balikan natin, John chapter 20. Sabi ng Bible, when He entered a shut door, pinapaalam niya ang plano niya sa iyo. Anong plano niya sa iyo? Jesus stood unto them and said, peace be unto you. Ang unang bibigay niya sa iyo, kapayapaan. Can you imagine, mabubuhay ka, hindi mo kailangang ma-stress sa mga kasalanan at sa mga takbo, sistema ng buhay na to. Because God is giving peace. Mapayapa ka kasi alam mo, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Diba? Iba yung buhay na may kapayapaan. Pwedeng wala kang pera, pero payapa ka. Dadaigin yan ang may milyon, pero hindi makatulog sa gabi. Binibigay ng Panginoon, offer niya sa iyo. Ang plano mo, magkaroon ng pera. Ang plano mo, Panginoon, bigyan kanyang kapayapaan. Ano pa ang plano ng Panginoon? Tingnan niyo sa verse number 22. Verse number 21. Sabi niya, then said Jesus unto them again, peace be unto you. As my Father hath sent me, even so sent I you. Ang plano niya para sa iyo, not only peace, He wants to give you purpose in life. Sabi niya, kung paano ako sinugo ng Ama, sinusugo ko kayo. Alam mo po, pagka tinanggap mo ang pangungusap ng Panginoon, magkakaroon ng direksyon ng buhay mo. Yes, kung meron dito, hindi talaga tinawag for full time, pero sumunod ka sa Panginoon. Kung mag-aral ka man, magiging soul winner ka. Kung magtrabaho ka man, magiging soul winner ka. Di ba may direksyon ang buhay? He has better plans for you. Kung ikaw man ay dalhin sa school mo, magsusoul winning ka. Kung idinala ka sa college, magsusoul winning ka. Because His plan and purpose will never break you down. Hindi ka niya basahin, hindi ka niya sisirain. Peace, purpose, and ano pa? Sabi niya, binigay niya rin. Sa verse number 22, and when He had said this, He breathed on them and said unto them, receive ye the Holy Ghost. The Holy Ghost is tantamounting to power. Nagdadala ng kapangyarihan sa buhay ng isang tao. Can you imagine? Ang plano mo, mag-enjoy ng buhay, walang direksyon, walang kapayapaan. Sabi nga, okay, sige, pwede ka makapagtrabaho, pwede ka magkaroon ng business balang araw, pero walang kapayapaan. Walang purpose, walang kapangyarihan ang buhay mo. Magkaroon ka ng pamilya, yung anak mo, didisiplinahin mo, sasabihin mo mag-attend sa church, sasabihin ng anak mo sa'yo, kayo nga po, hindi nag-attend simula nun eh. Wala kang power. Pero pag naglilingkod ka sa Panginoon, kasi sumusunod ka sa Panginoon, tandaan niyo po, ang buhay na sumusunod sa Panginoon, it is a peaceful life, it is a purposeful life, it is a powerful life. Hindi tinatanong kung gano'n na pag-aralan mo, hindi tinatanong kung magkano ang pera na mayroon ka. Pag sumusunod ka sa Panginoon, you have a powerful life. Tandaan niyo, kapatid, God's plan is better, don't shut the door. Mas maganda ang plano niya sa iyo. Hindi mo alam kung ano pa ang mangyayari. Pero pag ang Diyos nagplano, hindi ka papunta sa kawalan. Sabi ng Bible, alam na niya mula pasimula hanggang huli. Meron bang bahagi dito na hindi alam ng Diyos? Alam niya. Ikaw lang ang may takot. Kaya pag tumugon ka, huwag mong isipin at huwag mong pakiramdaman at puso mo. You just answer the call of God. Amen? God's plan is better. Don't shut the door. Lastly, are you still listening? Amen? Number last, I want to end with this. God can permanently shut the door. Don't shut the door. Revelation chapter 3. Verse number 7 to 8. Revelation chapter 3 verses 7 to 8. God can permanently shut the door. Don't shut the door. Verse number 7 and 8, sabi niya, and to the angel of the church in Philadelphia write, this thing saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth
and no man shut it. And shut it, and no man open it. Verse 8, I know thy works. Behold, I have set before thee an open door. No man can shut it. For thou hast little strength and hast kept my word and hast not denied my name. Sabi niya, habang tayo'y binibigyan niya ng pagkakataon, we have an open door. Bukas ang pinto para sa atin. Pero pag ang Diyos ay nagsara, kahit ikaw, hindi mo na kayang buksan. Kahit gusto mong buksan, hindi mo na mabubuksan. Kahit gusto mo bumalik, sana makabalik ako. Yung time ng NBYC, pinapa-forward kami ni Pastor, hindi ako tumugon. Sabi ng Panginoon, wala na, sarado na, hindi na pwede. When God shuts the door, you cannot open the door. Kaya habang bukas ang pinto, pasok ka lang sa pinto, papasukin mo ang Panginoon sa puso mo. Let God work in your life. During the days of Noah, 120 years nangaral si Noah. Sabi niya, meron dadating na dilubyo. Maniwala kayo. 120 years, walang naniwala. Finally, yung araw na tinakda ng Panginoon dumating, God shut the door. Gusto nilang pumasok, walang nakapasok. God shut the door. The time of Pharaoh, sinabi ng Panginoon, sabihin mo Moses, pakawalan ang mga tao ko. 10 plagues, 10 chances. Hindi siya nakinig. God hardened the heart of Pharaoh. Naranasan nila ang mga salot ng Panginoon. God shut the door. Even in the book of Corinthians, tingnan natin. 1 Corinthians chapter number 15. Chapter 5. 1 Corinthians chapter 5. 1 Corinthians chapter 5, verse number 1 and 2. Sabi ng Bible, it is reported commonly that there is fornication, may kasalanan sa inyo. And such fornication, as it not so much as name among the Gentiles, that one should have his father's wife. Verse 2, imbes na sila'y magsisi, sabi diyan, and ye are puffed up. Mayabang pa kayo habang gumagawa ka ng kasalanan? At parang hindi ka kinakausap naman ng Panginoon. And have not rather mourn, hindi ka nga nalungkot doon sa paglayo mo sa Panginoon. Hindi ka nalungkot sa pag-backslide mo. Hindi ka nalungkot doon sa paglaban mo sa pastor mo. Hindi ka nalungkot, sabi niya, okay, sige. And that he hath done his deed might be taken away from among you. Verse number 5. Dahil ayaw mo, sige, to deliver such an one unto Satan, for the destruction of the flesh. Sige, payagan na lang ng Panginoon. Masira ang iyong katawan. Save ka. Hindi naman walang kaligtasan. Pero masisira ang buhay mo. Bakit? Ayaw mo tanggapin ang pangungusap ng Diyos. There is a sin unto death. There is a sin that destroys. That's why open your heart. Don't shut the door. Ako po ay minsan, na nakaupo dyan sa inyong inupuan, na high school student. For 3 years, I am shutting the door of my heart for my salvation. Kasi iniisip ko, baka pag sinabi ko unsave ako, tatawanan ako ng mga kasama ko. Laki ako sa simbahan eh. Hello? 3 taon, hindi ko sinasabing unsave ako. Nawala na rin yung takot ko. Pero salamat, hindi sumuko ang Panginoon. Nagpadala siya in the 3rd year, nagpadala siya ng mensahe about hell. Another one gave a message about heaven. At simula nun, hindi ako makatulog. Sabi ko, mas nakakahiya pagka isang araw nasa impyerno ako. And right there, diyan sa gitna na yan. Prayer meeting, I knelt down. I opened my heart. Panginoon, sorry po. I want to accept you as my Savior. I got saved. Another time, masarap maglingkod sa Panginoon. Pero ayoko pong aminin na ako'y tinawag ng Diyos. Ayoko nga magpastor eh. At tulad sa marami lumaki sa simbahan. For 2 years, may NBYC, kasama ko doon sa NBYC 1. Nakikigulo kami noon. May panawagan. For 2 years, hindi ko binubuksan yung puso ko. Kasi sabi ko, may pangarap ako mag-engineer. Pero after 2 years, walang pumasang subject kahit isa.
Sabi ko, mahilig ako sa math, pero habang pinag-aaralan ko, walang pumapasok sa utak ko. Ang Panginoon, ayaw kong patigilin. Ayaw niyang patigilin ang isip ko. And then, finally, sa dorm, dahil nag-i-stay ako dito, kasi nga, nag-enjoy ako eh. Pero ayoko aminin na ako tinatawag. Tinanong ako ni Pastor Ramir, dahil araw-araw na niya ako nakikita dyan, ano ba, full-time ka na ba? Wala na ako ibang masabi. Opo, full-time na po. As easy as that, I opened my heart. And since that time, I did not shut my heart. Now, nandito ako sa inyong harapan. Don't shut the door. God wants to save you, don't shut the door. God wants to change you, don't shut the door. God wants to develop your life, don't shut the door. God wants to use you, don't shut the door. Buksan natin ating puso. Hey, don't shut the door. Don't shut the door. Don't shut the door. Don't shut the door. Huwag mo isara ang pinto. Huwag mo isara ang pinto. Nandun sa likod, maraming nakasaradong pinto. Huwag mo sarado ang pinto. Huwag nyo isara ang pinto. Huwag natin isara ang pinto. Let's open our heart for the Lord. Don't shut the door. Tayo po'y manalangin. Nakila naming Diyos, marami pong salamat sa inyong salita. We thank you for your word. Kausapin niyo po ang puso ng inyong mga anak. Huwag niyo pong hayaan na mag-alangan, matakot. Help them to make a decision, O God. In Jesus' name we pray. Amen.